Bagong episode po ulit ng ating podcast, ang Agribusiness Podcast. At ang topic natin ngayon, paano ba mag-start ng inyong farming venture? O ano yung mga prerequisite o ano yung mga kailangan nyo tandaan bago kayo mag-start? Okay, unang-una, ano ba ang purpose? Ba't ka magfa-farming? Pangalawa, ano ang venture na iyong papasukin? Pangatlo, bibili ka ba ng lupa or i-develop mo yung existing na meron na? Pang-apat, consider your age or yung iyong health. Sino ang iyong farm help o sinong makakatulong mo sa farm? Pang-anim, meron ka bang family support? Pang-pito, meron ka bang budget na kalaan para sa iyong project? Pang-walo, pag-aralan ang cultural management ng iyong papasukang venture. 9, pag-aralan ang market. And finally, number 10, decide. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. So ang number one na dapat nating i-consider ay kung ano ang iyong purpose. Ba't ka ba magfa-farming? Number one, retirement ba ang gagawin mo? Kasi kung retirement, iba yung discipline na gagawin mo rito versus kung gagawin mo siya, number two, business. Okay, kung retirement yan, ay hindi ka napipressure na mag-invest ng too much kasi hindi mo naman kinoconsider yung kailangan mo siyang pagkakitaan. But it's more on meron kang gagawin araw-araw at magiging masaya ka at productive yung life mo as a retiree. 'Di ba? Pag ganun yung purpose na pang-retirement ay pwedeng maliit lang na farm, pwedeng hindi siya yung maramihan ang production. Let's say for example, kung nag-decide ka na orchard, ay magtatanim ka ng fruit trees, siguro hindi mo na kailangan ng 1 hektarya na lupa, no? Baka half hectare, malaki na yon. At kung magtatanim ka ng mga puno, pwede kang magtanim ng iba-ibang puno para pag namunga siya, iba-iba ang prutas na kakainin mo. Kasi ang purpose mo dahil retirement, hindi mo pagkakakitaan, syempre, lalabas pangkain mo, pangkain ng pamilya, or pamigay, pangregalo sa mga kaibigan. So, hindi kailangan ng malakihan, kundi yung kaya mo lang i-manage. The assumption is, kung ikaw ay retirement mo to, ikaw yung mag-work doon or kahit na may farm help ka, mas maganda na ikaw yung nagtatrabaho kasi nga libangan mo. Di ba? So again, probably kung fruit trees, half hectare, malaki na yon, at madami ka nang maitatanim doon, the whole year, every month, iba-iba yung prutas na pwede mong makain. Iba-iba yung prutas na pwede mong iregalo sa mga kaibigan mo. Ang isang example ko dyan, si Sir Vic Ngo, no, na bukod doon sa poultry niya, ang dami niyang tinanim na mga punong kahoy na namumunga sa farm. So every month, nag-harvest siya pang regalo sa mga kaibigan niya. Kung ang purpose mo naman ay pang negosyo, syempre iba. Agriculture talaga. Pag sinabi mong agriculture, meron kang volume o at least mas massive yung operation mo. Pwedeng iisang crop lang, pero
maramihan. Para pag nag-harvest ka, meron kang makukompute na amount na kikitain na manggagaling sa farming venture mo. So iba na yung discipline dito. Marami ka ng kailangan pag-aralan. I-consider mo talaga yung lahat ng business aspect. From cultural management, from budgeting, no, up to pagbebenta, pag-aaralan mo paano magbebenta, paano mo siya i-dispose, hanggang dun sa maging pera at magtatabi ka ulit ng panibagong pera from the kita para dun sa next cropping cycle mo. So, negosyo talaga ang pinag-uusapan dito. So, kung negosyo siya, seryoso. Sa aspetong ito, importante rin kung full-time ka ba o part-time ka. Kung negosyo, full-time. Kung retirement at dun ka nakatira sa farm, full-time. Di ba? Pwede rin namang negosyo, pero part-time mo lang. Dumarating ka lang doon ng weekends, pero meron ka talagang farm hand, farm manager na nakatutok doon sa venture na yon para hindi siya mapabayaan. Ang importante sa point na to ay dapat sa farm mo, hindi ka bisita sa sarili mong farm. Marami kasi yung nagbe-venture na gustong mag-venture ng farming, hindi naman pumupunta dun sa farm or parang sa umpisa lang. No? Minsan nga, nagtanim, pumunta. Susunod babalik, mag-harvest na. So, kung business ang pinag-uusapan natin, paano kikita yung business kung hindi mo siya na pinupuntahan? Okay. So, sobrang crucial ito para sa mga OFW. Kasi wala kayo dito. Paano mo i-monitor yan kung wala ka? Dito nga sa Pilipinas yung mga farm owners na nandito sa Pilipinas at bihirang makapunta dun sa farm, ang dami-dami ngang problema. Nalulusutan ng maraming klaseng problema yung farm owner. Yun pa kayong OFW na totally isang buong taon wala sa Pilipinas o 2 taon wala sa Pilipinas. So kailangan pag-isipang mabuti. So pangalawang dapat i-consider is ano ang venture na papasukin mo. Importante yon, dapat malinaw. Ano talaga ang gusto mong gawin. Yung gusto mo, yung talagang malapit sa puso mo, hindi yung gusto mo lang dahil narinig mo lang sa kapitbahay. O gusto mo lang kasi sinabi ng kaibigan mo, itong gawin mo. Mahirap yon. Dapat manggagaling sa iyo mismo yung decision, yun ang gusto mo. Otherwise, kasi kung hindi mo gusto, mabilis kang ma-burn out or mabilis kang magsisi or mabilis kang umayaw. Importante dito, pag magko-consider ka, yung mga something na kahit paano may experience ka na. Halimbawa, OFW ka or nakatira ka sa Maynila. Pero nung bata ka, tinutulungan mo yung tatay mo na magpakain ng chicken. Di ba? Or tinutulungan mo yung nanay mo na magdilig ng mga halaman, ornamental plants, ganyan. Ano ba yung mga na-experience mo na somehow, pag binalikan mo, madaling mag-start ulit? Meron akong relative na nasa Amerika na, matagal na panahon, at nagko-consider na to go into farming. At nung nagtatanong siya sa akin, ano ba yung best na kailangan niyang gawin? Tinanong ko siya, ano ba yung ginagawa niyo na nung araw pa? Ang sabi, nagtatanim daw sila ng kalamansi. So marunong kang mag-alaga ng kalamansi kahit ngayon. Marunong daw. Kasi hindi naman nakakalimutan yung skill na yon. You might as well start with calamansi farm.
Kasi shortcut, 'di ba? Kasi pag mag-start ka sa hindi mo alam, from zero lahat pag-aaralan mo. So, kung alam mo na magtanim ng kalamansi, update na lang ang kailangan mo. 'Di ba? Ano ang changes? Ano ang bagong technology? May nagbago ba? Kasi baka walang nagbago. So, yun na lang ang alamin mo. Plus, the other aspects of business like marketing and others. But at least the cultural management, hindi mo na ikaw mag-uumpisa from zero. Orchard ba ang gusto mo? Okay. Assuming gusto mong mango trees. O gusto mo durian dahil uso ang durian. O gusto mo lansones at rambutan kasi paborito mo. Ang tanong, sabi nila, the best time to plant fruit trees was 20 years ago. So dapat, noon ka pa nagtanim. Para ngayon, dapat nag-harvest ka na. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, kung ikaw ngayon ay 50, kagaya ko, 55 years old, at ngayon pa lang ako mag-establish ng durian farm ko, and that will, para maging productive siya, kailangan mo ng 10 years, so 65. Hindi natin masabi ang buhay kung at the age of 65, at the age of 70, malakas ka pa. 'Di ba? So, medyo late na. So, dapat pala, kung orchard ang gusto mo, at the age of 30 or less, nagtatanim ka na ng punong kahoy. Para, pagdating mo ng age ngayon, nag-harvest ka. Gusto mo naman cash crops. Ito yung mga tinatanim na mabilisan na 1 month, 2 months, 3 months, 5 months, meron ka ng harvest. At linggo-linggo, every 15 days, nag-harvest ka ng crops na yon. Ang tanong, kaya ba ng katawan mo? Kaya ba ng sarili mo yung dami ng trabaho? Kasi ang vegetable farming na cash crops ay talagang hard labor. Every day kailangan mo magtrabaho. Every day kailangan maaga ka nagtatrabaho. Every day nagtatanim ka. Every day nag-harvest ka. Kakayanin mo ba yung demand nung trabaho na yon para sa'yo? Kung livestock and poultry naman, pwede ka naman mag-start sa maliit. Pero kung gusto mong kumita, mag-start ka sa malaki. Kaya ba ng budget mo? Ang cattle, naku Diyos ko po, magastos talaga. Magastos kung magastos talaga. At matagalan. Hindi ka kikita kaagad. Hindi ko alam exactly ilang taon, pero hindi siya mabilisan. At talagang draining yan. Talagang may budget ka dapat dyan. Ang cattle, pang mayaman na venture. Just the same with poultry. Yung broiler, ganyan, layer. Malaki ang puhunan dyan eh. Ready ka ba sa ganong klaseng puhunan? Especially yung mga ganitong klaseng ventures, piggery, poultry, 'di ba, may issue ng langaw, may issue ng mabaho. So, I think ang mga LGU ngayon, ang pinupush na nila, naka-tunnel vent ka. Eh magkano ang cost ng isang tunnel vent? 10, 15, 20 million per house. Ganun kalaki yung mga ventures na yan. Sa aquaculture naman, na-mention ko yan sa previous na podcast natin, na pinakamabilis o pinakamalaki kumita sa aquaculture, pinakamalaki kumita, pero high risk. Ang tanong, kaya ba ng dibdib mo yung any moment biglang mawala yung million investment mo? Kasi nagbagyo, kasi na-wash out ng baha, ng ulan, ng malakas na hangin yung cages mo. 'Di ba? So kailangan mo yan talaga hindi lang narinig mo lang si Mr. Y kumita ng 1 milyon sa bangus sa isang cage. Eh meron siyang 20 cages. So meron siyang 20 million in 3 months. 'Di ba? So ang ganda pakinggan pero
kaya, kaya mo ba na kasi yung ini-imagine mo na 20 million, anytime, any moment, pwedeng maglaho yun at maging zero, mag-negative ka. Okay, another point is, bibili ka ba ng farm lot? Kasi maraming mga OFW, nakaipon, may pera, bibili ba kayo ng lupa na i-develop ninyo na gagawing farm? Or, marami ring OFW na may mga lupa na iniwan, di ba? Kasi nagtrabaho outside. So, kung bibili ka, magkano na ang lupa ngayon? Di ba? Magkano ang cost? Kung palayan, mahina na yung 100 per square meter. So, may mga 150, may mga 200. So, kung isang hektarya yan, 2 million ang kailangan mo. Sa isang hektarya, sa palay, hindi ka naman kikita. Hindi mo naman mababawi kaagad yung 2 million mo. Ilang hektarya ang kailangan mo para kumita ka sa rice farming. Di ba? Siguro 10, 20, 30 hectares. Kung 3 hectares lang, medyo delikado ka. Okay, so magastos yan. Malaking investment kung bibili ka ng lupa. Now, swerte mo kung meron na kayong lupa na nandyan lang, na iniwan mo. So it's about time na i-develop mo siya. Di ba? Or, recently ko lang na-discover na pwede rin pala, maganda rin pala na long-term lease. Okay, nung nasa Davao ako, last 2 months, 2 beses akong bumalik sa kanila sa Velvis Farm. Nagulat ako na madami silang durian farm. Maluwang, iba-ibang area. But nagulat ako na hindi lahat ng area na yon ay pag-aari nila. Marami dyan, or probably half, or more than pa, mas malaki pa sa half, no, malaki pa sa 50%, ay long-term lease lang. So, lease of, I think, 15 years, ganyan. Sabi nila, okay na yon kahit durian kasi 7 years, 10 years. Marami ng bunga yon in 10 years. So, kung 15-20 years yung lease mo, mababawi mo yung lahat ng investment mo doon sa durian farm. So, pwede pala, no? Pwede pala na kahit na fruit trees ay lease. Kasi nung una, ang impression ko lang, ang iniisip ko lang kung lease, yung mga short term, yung mga cash crops, para nababawi mo kaagad. So, pwede pala kahit lease. I-consider mo rin yung cost of development. Okay. Ito talaga yung pinaka magastos na part. May mga lupa, okay, may mga nagbibili ng lupa na parang barren land, walang kwenta, ganyan. May na-feature ako sa Tugigaraw, sa Igig, na from zero, no, talagang hindi natatamnan yan, to kinonvert niya into rice terraces. So, malaki yung malaki yung investment involved doon. Pero sabi nga niya, malaki tingnan sa ngayon, but maaga kasi siyang nag-start at unti-unti niya yung dinevelop. So kung titignan mo ngayon, malulula ka, iisipin mo kaagad gaano kalaki yung ginastos niya para i-develop yung farm. So, posibleng ganun kasi yung ibang gustong pumasok sa farm, gusto nila i-develop yan. Massive yung development, mabilisan yung development. So, magre-ready ka talaga doon sa cost, no? Minsan mas malaki yung cost doon sa pag-develop ng farm kaysa doon sa pag-acquire ng farm. Kasi yung road network, gagawin mo yan. Yung mga irrigation, 'di ba? Source of water, lahat 'yan. Yung mga farmhouse mo, etc. Yung perimeter fence mo, ganyan. Ayusin mo lahat 'yon. So malaki yung cost of development. Isa pang kailangan nating i-consider bago tayo mag-farming ay yung age natin o yung health natin. Ilang taon na ba tayo? Kasi madaming nagsasabi na magfa-farm as a retirement pero business. Okay. Pag retirement pero business,
Dahil business, matrabaho yan. Magtatrabaho ka na ng todo dyan. At nakaka-stress yan kasi business. Kasi iniisip mo paano kumita ng maganda, paano gawing productive yung farm. Therefore, pagtatrabahuan yan ng todo-todo. At kung todo-todo yan, nakaka-stress yan. Kaya pa ba ng katawan mo? Kaya pa ba ng isipan mo? As a senior citizen, as a retiree. Kasi kaya ka nga nag-retire sa work kasi gusto mong mag-relax, di ba? Pero pumasok ka sa farming na nakaka-stress. Mas nakaka-stress ang farming kaysa doon sa nagtatrabaho ka sa opisina. Especially kung boss ka sa corporate. Pagdating sa farming, kahit boss ka, hindi boss ang asta mo dyan. Para ka ring worker katulad ng mga farm workers mo. So, nakaka-stress yan. So, kailangan natin i-consider yung age. Kakayanin pa ba natin? Kasi iba yung mind. Yung mind mo, aggressive, mabilis, di ba? Pero yung katawan mo, makakasunod ba? Kung hindi kaya ng katawan mo, at baka maging sakitin ka pa dyan sa farm. Worse, baka ikamatay mo pa yung pagfa-farming. So again, ano ba yung best age para mag-start ng farming? Wala naman. Wag lang naman yung sobrang wala ka ng energy. Mas maganda, mas bata. Kasi nga, in any business, pag mas bata ka, mas malaki ang chances mo na mag-recover pag mayroong kang losses. Kung mayroong kang lugi o bagsak ka, mabilis mag-recover kasi kaya pa ng katawan mo. 'Di ba? Yung trabaho sa farm, kaya mong tumulong kasi malakas ka pa. So, sometimes parang sabi nila, kung mag-start ka ng farming, pag nag-retire ka, medyo risky yon. Kasi yung retirement fee mo, gagamitin mo yun doon sa farming mo. Paano kung lugi ng lugi at naubos yung retirement mo? Di kawawa ka. 'Di ba? So the best time na mag-venture ka sa farming ay habang meron ka pang source ng income. Kasi hindi yan immediately kikita ka. Posibleng immediately kikita ka, pero not all the time. Hindi lahat ng pagkakataon, hindi lahat ng mag-venture ay ganun ang magiging sitwasyon. Ito na siguro yung pinaka-importante sa lahat ng point na kailangan pag-isipan mabuti is yung farm health. Sino ang tutulong sa'yo sa farm? Sino ang mga magiging katiwala mo sa farm? Sino ang magiging worker mo? Importante yon. Kasi sa totoo lang, ang success ng farming mo ay nasa tao. Kung hindi tamang tao ang nakuha mo, sigurado, failure ang business. So, sino ang tamang tao? Yung iba, sinasabi nila, maganda pag relative. Kasi ang relative magmamalasakit sa'yo na owner. Yung iba naman, ayaw ng relative. Kasi daw, pag relative, nang-aabuso. Hindi mo siya masabihan. Kasi relative mo siya. Kasi isusumbong ka niya sa relative ninyo. So, magkakaroon ng hiyaan, 'di ba? Kaya mahirap daw pag relative ang kasama mo sa farm. Yung iba naman, gusto nila local. Taga saan ka? Kung ang farm mo ay nasa Cavite, halimbawa, Naik, so dapat taga Naik din yung farm workers para may familiarity. On the other hand, pag familiar, posible rin na magsamantala. Dahil malapit yung bahay niya, posibleng umuwi, or hindi papasok. Kasi taga doon lang, di ba? Yung iba naman gusto taga ibang lugar para walang familiarity, walang kaibigan dadaan sa farm at aabutan ng produce sa loob kasi kaibigan, di ba? Parang makikisama. So, kung ano man ang nandun sa loob ng farm, pwedeng iabot. Ganyan. So, para wala daw ganon,
ay gusto nila, ang farm worker nila ay hindi taga doon sa lugar na yon. Kaya maraming mga farm workers dito sa Luzon, ang mga nanggagaling sila ng Visayas, no? Or even Mindanao. Ito rin, issue rin to, kung sino ba yung farm worker natin? Single ba? Or may kasamang pamilya? Di ba? Pag single, siya lang ang cargo mo. Pag pamilya, asawa at anak, cargo mo din. Di ba? Ang disadvantage ng binata, manliligaw. So mawawala sa farm. Baka sa gabi, tatakas, ganyan. Paano kung hog farm? Bawal nga lumabas di ba? Kasi baka makakuha ng ASF sa labas. So, problema. So, pag pamilya naman, hindi na siya lalayas, hindi siya aalis kasi ang pamilya niya nandyan. At kung yung pamilya niya ay nakakakuha ng benefit, let's say mga anak nag-aaral, di ba? So, hindi niya iisiping lalabas o aalis. Magstay siya ng mas matagal sa farm. But bottom line, ano man sa mga nabanggit, ang pinaka-importante ay dapat yung tao mo ay trusted. No? Yan ba ay kahit yan ay relative o hindi, yan ay local or taga-ibang lugar, yan ay single man or may pamilya, ang bottom line dapat trusted. Dapat nagtatrabaho siya ng maayos para sa farm. Naintindihan niya na kaya siya ginagawa to, kaya siya may trabaho dahil kikita rin dapat yung may-ari. Kasi kung hindi kikita yung may-ari, wala rin silang pampasweldo sa kanya at posibleng mag-close yung farm anytime. Bottom line, nakatingin yung owner o hindi. Dapat ang farm worker mo ay dedicated magtrabaho ng tama. Iba yung halimbawa, nandun ka sa farm, maliksi, nagtatrabaho, pakitang gilas, ganyan. Pero pag nawala ka, wala rin. Sitting pretty rin. Nakaupo lang, hindi kumikilos, hindi iniintindi ano yung mga trabaho sa farm. Maraming ganun, no? Maraming ganung sitwasyon. Or, yun nga, yung iba, ang joke nila dyan ay katiwaldas, no? Hindi katiwala, katiwaldas. Pinupuslit yung harvest, pinamimigay yung harvest, iuwi sa pamilya yung harvest, di ba? Yung kita, yung pera, lalo na kung may access sila sa pera, ganyan. Posibleng, tempting kasi pag pera So, pag hindi yan trusted talaga, mahirap. Isa pang point ay dapat may family support ka rin, no? Dapat lahat ng ginagawa mo sa farm, yung venture mo sa farm, dapat alam ng asawa mo, alam ng mga anak mo, nagkakaintindihan kayo para pag may budget ka na kailangan i-spend dun sa farm, na intindihan nila, hindi rin haharangin. Or kahit yung moral support, no? Nakasuporta sila, hindi yung parang mag-isa ka lang. Meron akong kilala na nag-farming, hindi alam ng pamilya. Ang ang premise niya, surprise sa asawa niya. Nag-fail. Di, paano yun? Nalusaw lahat ng pera. Without the knowledge of the family, na yung family eventually yung magsasuffer. Kasi pera na yan ng pamilya Di ba? So mahirap. Kailangan talaga solid yung family support dyan. Importante rin yung budget mo para doon sa project na gagawin mo. Sabi ng iba, dapat daw, pag magfa-farming ka or any venture, start small.
Okay? Para yung exposure mo sa pera, maliit. Hindi mo pa alam kung mag-work o hindi. Hindi mo pa alam kung magsasucceed ka o magfe-fail ka, 'di ba? Kaya start small. Then unti-unti habang natututo ka, palaki ka ng palaki. Nag-aim ka na nagdadagdag ng nagdadagdag nung laki ng venture mo. Para palaki ng palaki rin yung kita while natututo ka at namamaster mo yung business. Pero yung liit, yung start small o yung liit o laki ng exposure ay depende yan sa tao kasi iba-iba tayo eh. Posibleng yung malaki sa akin barya lang sa iba, no? O pwedeng sinasabi kong maliit sobrang laki pala sa small farmer. So relative 'yan. So basta ang importante, kaya mo ba? Manageable ba yung amount na i-expose mo dito sa farming mo? One time, may kausap ako na subscriber. Nagugulat ako kasi yung gusto niyang venture nung umpisahan, immediately, umpisa pa lang sinasabi niya sa akin, 10 million. Nagugulat ako doon kasi sobrang laki nung 10 million. 10 million is 10 million. 'Di ba? Nagugulat ako kasi yun ang gusto niyang immediately bitawan. But ang punto ko, nung nag-uusap kami, nung humihingi siya ng opinion sa akin, sabi ko, that 10 million might be small sa kanya kasi mayaman siya, kasi mapera siya. But 10 million is 10 million. What if ginawa mo yung venture, inubos mo yung 10 million mo, and then all of a sudden you realize, hindi mo pala gusto. Hindi pala yun yung farming venture na gusto mo. Iba pala. 'Di ba? Kasi nangyayari yan may evolution din yung farming Hindi lahat na nag-start ng, let's say, duck, ay matatapos na duck. Nagbabago yan. 'Di ba? Or nag-start sa kambing, ang ending niya baka, ganyan. So nagbabago. So if you spend 10 million immediately, tapos first time farmer ka, okay lang kung may experience ka na okay lang kung exposed ka na nanggaling ka sa ibang industry, 'di ba? Doktor ka, then first time mong mag-farm, tapos 10 million ay uubusin mo. Only to find out hindi mo pala gusto. What will happen to that 10 million investment? Wala na. 'Di ba? Lusaw na 'yon. So nagsayang ka ng 10 million mo. So at least man lang sana matry mo yung, let's say, one cropping cycle. Tingnan mo muna kasi yung farming venture mo ang magtuturo sa'yo ano ang best na gagawin mo. Lahat ng mistakes mo, makikita mo. Pag natapos mo isang cycle, nadaanan mo lahat mula sa planting hanggang harvest, hanggang marketing, malalaman mo lahat ano yung problems doon. So ngayon, kung alam mo na ano yung problems, yung next step mo na mas malaki, na-consider mo lahat yung mga problems na yon. Alam mo lahat paano siya i-handle. So, mas safe ka. Di ba? Another thing is yung time element. Yung iba kasi nagmamadali na kailangan nang gawin. Kailangan nang gawin ngayon. Hindi pwedeng bukas, hindi pwedeng next year, hindi pwedeng 2 years from now. Kailangan gawin na ngayon. So, nagmamadali. So, kung nagmamadali ka, automatic yan, mas costly. Di ba? Simple example. Kung gusto mong magtanim at nagmamadali ka, anong best option? Bumili ka ng seedlings. Kasi yung seedlings, 1 month old na yon. Pag transplant mo, lamang ka na ng 1 month doon sa seeds, manggagaling sa seeds. But, ang drawback nito, mahal ang seedlings, di ba? So, ganun yun. So, anytime na nagmamadali ka, pag-construct, pag-develop, lahat yan, may cost involved. So, ano ba ang gusto mo? Nagmamadali ka ba o pwedeng easy-easy lang kasi matatapos din? Yung iba gusto mag-start ka agad ng malaki kasi ang premise doon,
malaki o maliit, parehas lang ang effort. So, kung parehas lang yung effort, ba't ka pa nag-start sa maliit? 'Di ba? Yun yung punto nila. But case to case yan. For example, yung hog, 'di ba? Or kambing. Mag-alaga ka ng 10 kambing, ay parehas lang ang manpower sa 50 na kambing. Kasi isang tao ay kayang mag-alaga ng 1 to 50 na kambing. So kung 10 lang inalagaan mo, sayang yung 40. 'Di ba? Tama naman 'yon. Pero meron ka bang enough experience? Bakit ka mag-start ka agad ng 50? So kung wala kang experience, kahit na malugi ka pa sa labor, mag-start ka muna sa 10. And finally, pag-aralan mo rin yung ilalabas mong pera, makakabalik ba? Return on investment. So, every single centavo na binitawan mo, kailan babalik sa'yo kasama ang kita? Importante yon. Kailangan mo yun i-consider, kailangan mo yung pag-isipan, kasama yon doon sa pagbabudget. So, anything na ilalabas mo, pag linabas mo yan sa farming, hindi yan basta-basta nakakabalik ka agad. Or any business, once na naglabas ka ng pera, doon sa projection mo, doon sa study mo, doon sa business plan mo, most of the time, hindi yan nakakabalik doon sa projected na linagay mo sa business plan o doon sa plano mo. Most of the time, mas matagal. So parang pag naglabas ka ng pera, parang hindi na yun babalik sa'yo agad-agad. Kaya dapat pinag-aaralan mo rin yan. Alam mo kailan babalik yung every centavo na binitawan mo. Then, importante yung cultural management. Ano bang gagawin mo? Kambing. So dapat pag-aralan mo paano mag-alaga ng kambing. 'Di ba? Pag kambing, ano ang difference ng native doon sa purebred? Ano ang mas madaling alagaan? Ano ang mas bagay sa'yo? Paano sila alagaan? Paano sila pakainin? Paano sila pupurgahin? 'Di ba? Saan ka kukuha ng pagkain? Magtatanim ka ba? Lahat yan pag-aaralan mo. Yung mula maliit, hanggang lumalaki siya, hanggang manganak siya, hanggang palalaki mo yung anak niya, lahat yan dapat kabisado mo. Pag sa halaman, paano magpunla, paano mag-transplant, paano mag-manage doon sa taniman, paano mag-harvest, paano yung post-harvest handling, paano mag-fertilize, insecticide, fungicide, etc., etc. Dapat yan lahat alam mo. Saan ka best kukuha ng advice kung baguhan ka? Okay. Marami yan kumpanya. May kumpanya ng seeds, may kumpanya ng fertilizer, may kumpanya ng insecticides and fungicides. Lahat yan, meron silang mga technical experts na lumilibot, no? Kay aqua yan, kay livestock, kay crops, may mga technicians yung mga kumpanya. So, pwede ka doon manghingi ng advice, ano ang gagawin. Yun nga lang, may drawback din yon. Kasi kung yun ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, let's say for example, buto or seedling, syempre ipupush niya yung seedlings niya, di ba? Halimbawa lang, kalabasa. May bago silang buto ng kalabasa. Sasabihin, ito ang best na kalabasa ngayon. Perfect yan. Lahat ng sakit. Ano siya, resistant siya. Blah, 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 blah. Magtanim ka na ngayon, sabi niya. Sabi mo, paano nagtanim ako ngayon? After ako mag-harvest, bagsak ang presyo. Hindi mangyayari yan. Mataas ang presyo niyan. O di nagtanim ka, naniwala ka. Kasi pinupush niya Kailangan mo bilhin yung buto. Binili mo, tinanim mo. Nag-harvest ka, bagsak ang presyo. Tutulungan ka ba niya? Again, maganda magtanong sa mga technician, but smart ka rin, no? Titingnan mo rin kung binibentahan lang ba ako nito or totoo yung sinasabi niya. Madami rin nagkakonduct ng mga trainings. So, pwede kayong umattend ng mga trainings, ganyan.
Marami rin yung mga farms na nag-offer na farm visit, benchmark kayo. Okay, si Inspired Learning Tours, marami siyang tour sa Thailand, sa Vietnam, sa Taiwan. Pwede kayong sumama, mag-observe kayo, pag-aralan nyo, kasi may mga matututunan kayo doon. Um, Maraming local trainings, no? Maraming government agencies na may training. So, pwede nyong i-maximize yun. But, ang pinaka-importante dyan is yung actual farming. Pag nag-actual ka na, kagaya ng nasabi ko kanina, kung ano yung matututunan mo ay siya ang magsasabi. Halimbawa, nagtanim ka ng talong. Si talong mismo na tanim mo ang magsasabi ano yung mga problema. Ma-observe mo lahat yon, malalaman mo lahat yon. So, tapusin mo yung one cycle. Maka-harvest ka. Pag natapos mo yon, more or less, pag nagtanim ka ulit, alam mo na ang next na gagawin. Alam mo na kailan aatake ng peste. Alam mo na kailan ka maglalagay ng pamatay peste. Alam mo na ang tamang timing every time kailan ka maglalagay ng fertilizer. Alam mo na ano yung itsura ng bunga na right time para i-harvest. Isa pa na point, second to the last point na tayo, so ito yung number 9 is yung market. Sobrang importante nitong market. Ang daming farmer, ang daming nagtatanong sa akin, gusto kong mag-farm, gusto kong magtanim ng sili. Tatanungin ako, saan ba ibibenta ang sili? Mali na kaagad. Hindi mo dapat tinatanong yung saan ka magbebenta ng sili. Dapat yun rini-research mo. Dapat yun ikaw mismo ang umaalam. Hindi mo itatanong, let's say sa akin. Dapat ikaw mismo na nagpaplano niyan, may idea ka paano umiikot or paano nakakalabas ang sili na bunga from your farm at paano siya nakakarating sa bagsakan o sa palengke. Kailangan mong pag-aralan yon. Pagdating sa market, crucial na dapat kung saan yung farm. Okay. Dapat may advantage kung aalamin mo ano ba yung traditional crop na tinatanim dito. May ganun kasi, Umingan, Pangasinan, kalabasa, Bayambang, Pangasinan, onion, Balungaw, Pangasinan, corn. So may mga ganun. May mga areas. Kasi yung area na yan ay best suited ang isang particular crop. Kaya doon madalas nagtatanim. So, kung ganun ang nangyayari, magtatanim ka ba ng kalabasa sa isang lugar na puro nagtatanim ng corn? Pwedeng oo. Pero mas maganda, corn din. Bakit? Kasi marami kang mapagtatanungan. Maraming expert doon sa lugar, doon sa particular crop na yon. Alam nila kailan hindi pwedeng itanim. Alam nila kung malulugi o hindi. 'Di ba? So kung ikaw baguhan, mas smart na dapat ang itanim mo kung ano yung kinasanayan tinatanim sa isang lugar na yon. On the other hand, okay, another idea, pwede ka rin namang magtanim ng hindi tinatanim doon sa lugar. Kasi, para may unique proposition ka. Para, pag nag-harvest ka, ikaw lang meron. Para, ikaw lang may supply, mahal mo siya mabibenta. Okay? Posibleng ganun. Pero again, dapat equip ka. Alam mo talaga paano yan ibebenta. Kasi, most likely, walang trader sa lugar mo na naghahanap ng tinanim mo na crop kasi hindi sila sanay. Even the traders hindi sanay na may makita na ganyang crop sa lugar mo. So ikaw dapat talaga ang magdadala niyan doon sa market. Another thing is you consider yung location ng farm. Alamin mo saan ang pinakamalapit na bagsakan.
Okay, ako taga Balongaw ako, Pangasinan, ang pinakamalapit na bagsakan is Ordaneta. So alam ko na pagdadalhin ko sa Ordaneta yung produkto ko, maraming magbibili nun kasi doon talaga andun lahat ng buyers, andun lahat ng traders. Pwede mo siyang doon dalhin. Or, dahil malapit ka sa Ordaneta, yung mga crops na yan ay may mga in-place na traders na umiikot doon sa lugar. Dahil alam nila na yung mga crop na yon ay dapat present doon sa Ordaneta, Bagsakan. So, even yung mga traders na maliliit, yung mga hunters, yung mga namumorsyento, yung mga pumapatong lang ng piso-piso, madala doon sa palengke, lahat yan in place doon sa lugar. Kung ang inaay mo ng market, let's say is Balintawak, pero taga Nueva Vizcaya ka, aba, may challenge ng yung logistics. May challenge ang logistics diyan. Kakayanin mo ba yung logistics, 'di ba? Meron ka bang masasabayan na truck na yung truck na yon ay ipupull niya lahat ng produce? You have to consider yung location ng market. Kaya nga ang Bulacan, ang Pampanga, Pangasinan, Nueva Ecija, sobrang advantageous sila, no? Kasi nandito lang sila sa near Metro Manila. At alam naman natin lahat, Metro Manila pa rin talaga yung pinakamalaking market. So, mabilis para sa kanila dalhin yung produkto kasi malapit lang. Versus kung taga Cagayan ka, hindi mo iisipin dadalhin sa Manila. Hahanap ka na lang ng trader sa Tugigaraw or doon sa Envat, doon sa Nueva Vizcaya. Kasi doon mas malapit. Kagaya na sabi ko kanina, dapat nagre-research ka rin sa mo dadalhin yung produkto mo. Nagre-research ka sa mo dadalhin yung produkto mo. Hindi po pwedeng hintay ka na lang ng biglang darating sa farm mo para bilhin yung produkto mo. Hindi po pwede. Dapat ikaw mismo naghahanap. But, kailan ka maghahanap? Crucial din yan. Okay, halimbawa, gusto kong mag-farm ng asparagus, halimbawa. Nagtanim ka ng asparagus. Hindi mo pala alam saan ibebenta yung asparagus. Kasi yung local palengke, hindi yan magbebenta ng asparagus. 'Di ba? Ang asparagus pala ay hindi basta-basta nakikita sa palengke. Pero nakikita siya sa grocery kasi ginagamit ng mga high-end na restaurants. 'Di ba? So, posible ang hanapin mo ay restaurants na nangangailangan ng asparagus mo. Or at least man lang yung tao na ang negosyo niya ay mag-deliver ng mga gulay sa restaurants. Yun dapat ang itap mo. Doon mo ibigay yung asparagus. Kasi siya, walang problema. Mabibenta at mabibenta niya kasi lahat ng hotels at restaurants ay kilala niya. How and when ka maghahanap ng buyer? Okay. Pag ikaw ay nagpaplano pa lang, wala ka pang naitatanim, wala ka pang produce, nakikipag-usap ka na sa buyer. Posibleng tama, pero feeling ko para sa akin useless. Kasi ang buyer, no, pag sinabi niya kailangan ko ng 1,000 kilo na beans, kailangan na niya yon bukas. Ikaw magtatanim ka pa lang. What's the point? Hindi ka naman pala niya makukuhanan. 'Di ba? So ang ending, makakalimutan ka niya. Or hindi ka niya isasama doon sa accredited list of suppliers niya. Kasi wala ka namang produce Wala ka namang madadala sa kanya So, ang nangyari, data lang, usapan lang, kwentuhan lang. Walang negosyo. Okay. So, kailan ka lalapit sa kanya? Aba, yung kung alam mo kung kailan ka makapagbigay. Pag kinausap mo siya, sasabihin mo sa kanya, in 2 weeks time,
In 1 month time, mabibigyan kita ng 1,000 kilo araw-araw. Mag-start tayo sa end of the month. Pag ganun ang usapan, malinaw. Di ba? Bibigyan ka niya ng accreditation kasi pwede niya ngayon i-program yon. Sa ganitong araw, meron akong ganitong supply. Hindi yung nakikipag-usap ka na sa kanya, wala ka naman palang ibibigay. Di ba? Drawing lang naman pala yung produkto mo. Importante rin sa farming, mag-decide ka ano bang gusto mo. Ang gusto mo ba nandun ka lang sa farm, pipick upin lang ng trader, basta kunin niya, bayaran ka na niya, tapos. Or ang gusto mo ba dahil may sasakyan ka naman, ikaw na lang magdala sa Bagsakan, sa Envat, sa Ordaneta, sa Tanawan, di ba? Malapit ka lang naman sa mga area na yon, ikaw na lang magdala. Pwede rin, di ba? But kung pupunta ka sa ganung mga lugar, hindi ka rin basta-basta pupunta doon na dala-dala mo yung produce mo. Babarating ka doon. Dadramahan ka na walang bibili ng produkto mo para ibagsak mo ang presyo. So hindi ka pupunta doon na dala-dala mo. Dapat before ka pumunta doon, may kausap ka na. 'Di ba? May kausap ka na, binigyan mo siya ng sample, pinakita mo ito yung itsura ng produce ko at sa ganitong araw babalik ako. Ganon. Hindi ka pupunta doon na dala-dala mo yung isang jeep na wala kang buyer. Hindi ka bibilhan. Babarating ka hanggat ibigay mo sa barat na presyo dahil alam nila na hindi ka papayag, ibalik yung produce mo, pabalik sa farm mo na walang bumili. Ibebenta mo yon kasi may cost na yung transport mo. Kaya alam nila na kaya kanilang baratin. And finally, marami ring nagpa-farm na ang ending ay ipaprocess nila at gagawing isang produkto. At yung produkto na yon, yun ang ibebenta. Pwede yan kung kaya mong i-produce lahat, kung kaya mong i-process lahat, at yung pre-process mo lahat, yun ang ibebenta mo kasi matagal na yung shelf life. Hindi na yan mabubulok. Kung kaya mong i-process lahat, why not? Pero kung hindi mo kayang i-process lahat, ay pupunta ka talaga sa mga bagsakan para ibenta. Okay? So, yan yung mga tips doon sa pagbebenta. And finally, you decide. No? Narinig nyo lahat yung mga sinabi ko na points. Then, it's time to decide. Ito bang farming ay para sa inyo talaga o hindi? If you think para sa inyo, may resources, lahat ng diniscuss natin ay nababagay sa inyo, and then, potential. Yun lang po, I hope na may napulot kayo na mga ideas kasi itong mga ideas na dinidiscuss ko ay nanggaling ito lahat sa mga experiences na nag-gather ko sa lahat ng mga fini-feature ko dito sa agribusiness. So lahat ng mga sinasabi ko ay totoo. Yung iba dito ay experience ko mismo, especially doon sa marketing. Kasi ako rin ay dating nagdadala ng vegetables sa isang high-end supermarket dito sa Metro Manila. Kaya alam ko yung kalakaran, paano ang bentahan, paano ang negotiation sa buyer. Okay? So, yun lamang po. Salamat po sa panunood dito sa Agribusiness Podcast. Ay, by the way, bago tayo mag-end, ay gusto kong magpasalamat kay Alvin Casumbing ng Modular Display Pro kasi siya po ang provider ng ating mga microphone dito sa studio. Kita niyo naman, ang ganda-ganda ng audio natin. Podcast na podcast talaga. So, Alvin, thank you so much kasi yung dream ko na makapag-set up ng studio ay natupad because of you na tinulungan mo talaga ako para ayusin itong studio. Also, gusto ko rin magpasalamat kay Architect Francis Galero kasi siya yung gumawa ng studio. So, kaya maganda-maganda yung audio natin kasi aside from magandang equipment, ay may soundproof din talaga yung ating studio. At syempre, kay Benedict Carlos, no, yung pinsan ko, na siya rin yung nag-recommend ng lahat ng mga video equipments para dito sa studio. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.